Sa loob ng 5 araw, naging abala si Lucas sa pag-aasikaso ng mga papeles nilang dalawa ni Amor. Hindi gumamit ng private jet si Lucas dahil alam niya di na sila babalik ni Amor. Di niya muna inisip si Joseph, ang sarili sa pagsabog ng sasakyan nito at pagbabantay sa buhay nilang dalawa ni Amor. Lunes ng umaga, nasa labas na ang lahat ng mga maleta ni Lucas at Amor. "Call us when you arrived," wika ng inang si Celeste. "I will, Mom. Don't worry about us." "Amor, magsuot ka ng makapal na jacket doon kapag taglamig na, ha? Vitamins mo. Pagbalik mo, saka ka na mag-board exam." "Opo, Tita Celeste. Maraming salamat po." Di na pinatagal ni Lucas ang interaction niya sa kanyang pamilya dahil nagmamadali na ito. Dahil baka abutin sila ng traffic sa daan. "Mario, ipaalam mo kagad sa akin kapag may balita ka tungkol kay Alvarez. Tandaan mo yung mga habilin ko sa'yo." "Yes, Sir Lucas. Masusunod po. Safe flight po sa inyong biyahe ni Miss Amor. Maraming salamat. Dito na kami. Hindi ko na po kayo hahatid sa loob?" "Hindi na. Salamat ulit." Tatango-tango si Mario ng umiti. Maya-maya bumaling siya kay Amor at nagpaalam din to sa dalaga. Pumasok na ang dalawa sa loob. Kagad dumiretso ang dalawa sa pila upang makapag-check-in. Mahaba ang pila ng biyaheng New York kaya kailangan talagang maghintay. Ganito palang eksena kapag hindi private jet ang sasakyan, wika ni Amor. Kailangan mo talagang pumila at maghintay," sagot naman ni Lucas. "Di naman tayo tatagal doon, di ba?" Sunod-sunod na tumango si Lucas at ngumiti. Just 2 months. Pagsisinungaling niya. Hawak-hawak ni Lucas ang pasaporte ni Amor. Maya-maya binigay niya yon sa dalaga nang susunod na si Lucas sa pila. Habang abala si Lucas sa mga katanungan, nagmamasid naman si Amor. Nang matapos, sumunod siya at kagad ding ibinigay ang pasaporte nito sa babae. Nang matapos mag-check-in, kagad silang dumiretso na immigration. Kailangan nilang lampasan yon bago makapasok sa boarding area. Naging maayos ang takbo ng pag-usisa kay Lucas, walang naging problema. Nang sumunod na si Amor, panay ang tingin sa kanya ng officer doon. Ngumiti ang dalaga. Maya-maya may tinawagan ng officer sa linya dahilan upang kabahan ng dalaga. Bumalik si Lucas kahit pinagbabawal to dahil sa pagtataka na matagal makaalis si Amor. "What's wrong?" "Lucas, hindi ko alam. Pinahold ako ng officer." Kumunot ang noo ni Lucas sa kadahilan ng pagtataka. "Sir, what's wrong? May problema po ba tayo sa kasama ko?" "Pasensya na po sa abala, sir, pero..." Hindi na natapos ang sasabihin ng officer nang biglang may nagsidatingan ng mga polis. 3 police officer ang sumalubong kina Lucas at Amor. "Lucas?" Natatakot at kinakabahan na wika ni Amor kay Lucas. Humarang si Lucas sa harapan ni Amor upang siyang kumausap sa 3 polis. "May problema po ba tayo, mga sir?" Naglatag ng warrant of arrest ang isang officer kay Lucas. Kaagad kinuha ni Lucas yon at binasa. "Miss Ina Amor Contreras, ikaw ay naaresto sa salang pagpatay kay Mrs. Nadia Alvarez. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin, maaaring gamitin, pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay meron ding karapatang kumuha ng abogado na iyong pinili. Kung wala kang kayahan, ito'y pagkakalob sa iyo ng pamahalaan." Walang sabing, pinunasan ni Amor na isang police officer habang isang police officer naman nakahawak na sa braso ni Amor. "Lucas, hindi ko alam ang sinasabi nila." Naiiyak na ang dalaga habang nakatingin sa binata. "Relax, calm down. Everything is alright. I'm a lawyer. Hayaan niyo na akong umalalay sa kanya palabas." Kalmadong wika ni Lucas sa mga pulisya. "Lucas!" Mangiyak-ngiyak na wika ni Amor. Napayakap saglit si Lucas kay Amor upang kalmahin ang dalaga. Maya-maya may binulong ito sa kanya. "It's okay. I'm here for you." Saka inilagay ni Lucas ang bandana nito sa pulsuhan ni Amor. Tinakpan ng coat ang ulo at saka inalalayan ang dalaga na naglakad palabas ng airport. Maluha-luha si Amor habang naglalakad. Ramdam niya ang kaba at takot dahil wala siyang ideya kung bakit na lamang siya inaresto ng ganon. Nagtiim ang bagang ni Lucas na magkaroon siya ng ideya kung sinong may kagagawa nito kay Amor. "Alvarez!" Angin ni Lucas at tumigpit ng pagkakahawak nito kay Amor. Hindi binitawan ng dalaga hanggang sa makarating ang mga ito sa lugar na paroroonan nila. Maya-maya,
Tinawagan ni Lucas ang kanyang ama dahil mas kinakailangan niya ngayon ng tulong galing sa taong alam niyang hindi siya tatalikdan. Natatakot ako, mahinang sabi ni Amor. Listen to me. Sasagot ka lang kapag may itatanong sila sa'yo. Walang dagdag, walang bawas. Nakuha mo ba? Magkaharap ang dalawa sa lamesa habang ino-orient ni Lucas si Amor. Natatakot ako, Lucas. Naiiyak na sabi ni Amor kay Lucas. Like what you did before, isang tanong, isang direktang sagot lang dapat. Huwag kang matakot, hindi kita iiwan. Nandito lang ako. Sunod-sunod na tumango si Amor bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Lucas sa kanya. Maya-maya niyakap siya ng binata upang maibsan ang takot nito. Don't worry, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pinunasan ni Lucas ang luha ni Amor sa pisngi. Mamaya-maya tumayo si Lucas. Nagpaalam na lumabas na siya doon at tinuro ang salamin kung saan dyan siya nakapanood sa kanya. Saglit na tumungo si Amor at nagdasal. Maya-maya umangat ang mukha ng dalaga, huminga ng malalim at dahan-dahan niya na ibinuga sa kawalan. Tahimik lamang si Amor na nakaupo sa investigation room habang hinihintay ang tagapagsalita na ipapataw sa kanya. Ang pagpatay sa ina ni Joseph Alvarez. Si Lucas naman nasa control room. Hindi niya po pwedeng iwanan ng dalaga dahil alam niya na natatakot ito. Ikaw ang lawyer ni Miss Contreras? Wika na isang pulis na kasama niya doon. I am her fiancé and yes, I'm also her lawyer. Ganun po ba, attorney? Ibig pong sabihin aware kayo na magkakaroon siya ng kaso dahil sa pagpatay niya sa isang ginang. Napakarus ang mga braso ni Lucas habang ang tingin ay hindi maalis-alis kay Amor. Maya-maya nagsalita ito sa mga pulis na kumausap sa kanya. Alam mo ba, pwede rin kitang kasuhan sa pambibintang mo sa kanya? Sabihin natin may warrant kayo. Ang tanong, hindi ba fabricated ang warrant of arrest na yan? Make sure na may matibay kayong ebidensya. Hindi nakapagsalita ang pulis sa kanya. Tumikim lamang ito at lumabas na ng control room. Maya-maya nga'y pumasok na sa silid kung saan naroon si Amor. Seryosong nanonood at nakikinig si Lucas sa tinatalakay ng pulisya sa dalaga. Kilala mo ba si Mrs. Nadia Alvarez? Hindi po. Si Joseph Alvarez, kilala mo? Kilala ko po siya, oo. Pero ang babaeng tinutukoy nyo, hindi ko po talaga kilala. May inilatag na litrato ang pulisya sa itaas ng lamesa. Pinakita ito kay Amor. Kilala mo to? Tinuro ng lalaki ang babae sa litrato. Umiling si Amor. Hindi po. Ano po ba ang kasalanan ko at bakit niyo ako hinuhuli? Huminga na malalim ang pulis. Murder. Kasong pagpatay kay ginang Nadia Alvarez. Kumunot ang noo ni Amor. Nadia Alvarez? Hindi ko nga kilala yan eh. Tsaka sigurado ba kayo na akong pumatay? May ebidensya ba kayo? O baka naman fabricated yung warrant of arrest niya sa akin? Tsaka, kung akong pumatay sa kanya, kailan ko siya pinatay? Anong taon at buwan? Dahil kapag wala kayong mailalatag ng mga kasagutan, ibabaliktad ko kayo. Anong basihan nyo para dakpin ako? Dahil lang may warrant kayo, at ito pa ang tatanong ko. Paano nyo nakilala si Joseph Alvarez? Nasaan siya ngayon? Dahil ang totoo, pinapahanap din namin ang lalaking yan. Kumunot ang noo ni Lucas nang makita ang pag-iiba ng aura ni Amor. Hindi niya inaasahan na magiging matapang ang babaeng matatakotin noon. Oo't nakita niya kung paano matakot ang dalaga nang hulihin ito at kausapin niya bago ang interview sa kanya. Ngayon, kakaibang Amor na ang nakikita nito sa malaking salamin. Yan din ang katanungan ko, wika ni Lucas. Nasaan si Joseph Alvarez ngayon? Kung siya mismo ang nagpagawa ng warrant of arrest kay Amor. Tsaka binilingan ang pulis na kakapasok lamang. Isa sa mga dumakip kay Amor sa airport. Hindi niya masagot ang tanong nito. Detective, ibig sabihin fabricated ang warrant na ito. Pumatay? Iharap niyo nga sa akin ang Alvarez na yan. He almost killed us. Diretsong salita ni Amor sa nag-iimbestiga sa kanya. Nakatanggap lang kami ng tawag sa telepono kagabi. Ngayon nagtatago siya matapos niyang patawan ako ng kasalanan na hindi ko naman nagawa. Tumabingi ang ulo ni Lucas na makita ang katapanan ng dalaga. Tuloy-tuloy lamang ang usapan. Tuloy-tuloy ang investigasyon kay Amor. Bawat tanong sa kanya, nasasagot nito.
May mga katanungan din siya. Ang pinagkaiba nakangiti ito. Iharap ninyo siya sa akin at akong magtatanong sa kanya. He lied to me many times. Una, when I was entering 4th year college, law last year, he approached me with his good intention. Pangalawa, after so many months when I was in Bulacan, he suddenly appeared and tell me he's my biological brother. Mahinang natawa si Amor. At ipinakilala niya pa ako sa mga magulang na ginawa nito. Funny, right? I act shit in front of him, but he cannot manipulate my brain. Ito pa, last na. He knows my mother. I mean, yung nanay na umampun sa akin na nasa detention ngayon. The rest of the story or history, sir. Walang may nakapagsalita sa mga oras na yon. How could she? Wala sa sariling sabi ni Lucas. Her duality. Tatango-tango wika ni Lucas at lumabas ng control room pagkatapos. Nagpaalam to sa mga bantay kung pwede ba raw siya na pumasok at kausapin ang kliyente nitong si Amor. Kaagad din naman na pumayag ang mga ito at pinagbuksan ang pintuan tsaka hinayaan na pumasok si Lucas. Umangat ang mukha ng dalaga na makita si Lucas na pumasok. Seryoso ang imahe at hindi mo makikitaan na natatakot sa mga oras na iyon. You know the whole story? Saad ng binata sa kanya. Hindi man ito inamin. O hindi rin tinanggi ni Amor iyon. Lumalim lang buntong hininga at binuga sa kawalan ng mga yon. Pero hindi ko talaga kilala ang mga magulang ni Joseph. Ang pinagtataka ko lang kasi, bakit nasangkot na naman si Inay Elena dito? Baka nga may alam siya at ako ngayon ang pinaparusahan? Nagkatinginan si Lucas at ang detective. Parang pareho lang sila na iniisip dahil sa sinabi ni Amor. Dahil wala naman talagang matibay na ebidensya para kay Amor. Inayaan niya na makaalis ang dalaga dahil sa mga testimonya na rin ni Amor. Bumaliktad ang sitwasyon. Bagaman tatapwat, hindi pa rin ipinagkakatiwala ni Lucas ang ebidensya nito basta kanino lamang. Tanghali na sila nang makalabas ng presinto. Dumating ang amang si Alfredo at hinanap ang pulisya. Maliban doon, bumisita rin si Alfredo sa opisina ng superintendent upang kausapin to. Ayaw ko nang maulit ang ganitong pagkakamali. Major, usisahin niyo muna ako saan nanggaling ang mga nalalaman ninyo bago kayo gumawa ng warrant na wala namang katotohanan. Ano yung tinutukoy niyang tao kung hindi niyo alam? Sala rin siya sa pagsabog ng sasakyan ni Attorney Montenegro. Napanood niyo naman ang balita na yon kung hindi ako nagkakamali. Pagpasensya niyo na, Judge Montenegro, hindi na mauulit. Sisiguraduhin namin na mahahanap namin ang taong ito sa lalong madaling panahon. Maraming salamat. Kilala mo naman ako eh. Hindi ako basta-basta makikisawsaw sa problema ng ibang tao. Ngunit anak ko ang pinag-uusapan dito. At dahil sa taong to, ginulo niya ang tahimik naming pamumuhay dahil lang sa may ninanais na plano. Naliwanagan ng mga pulisya ng Maynila dahil sa mga sinabi ni Alfredo sa kanila. Bumalik ng mansyon sina Amor at Lucas kasama ng ama nitong labis-labis ang pag-aalala sa kanila. Hindi pa man pinapaupo, kaagad na may tumawag sa telepono ni Amor. Napatingin ang dalaga kay Lucas. Pinakita ang screen ng telepono at unknown ang numero. Akin na. Kinuha ni Lucas ang telepono ni Amor at sinagot ang tawag. Di pa naman nagsalita si Lucas. Inunahan na siya na nasa kabilang linya. Hindi rin naman ako nagtagumpay. Humalakak si Joseph sa kabilang linya. Suhestyon ko sa iyo, Attorney Montenegro, para maging payapa ang buhay ninyo. Isukon niyo sa akin si Amor or let's trade. Akin si Amor, kapalit ang pananahimik ko. Naging seryoso ang boses ni Joseph sa kabilang linya. Umigting ang panga ni Lucas nang marinig niya iyon. Hinding-hindi mo makukuha si Amor sa akin. Come on, Attorney Montenegro. Hindi mo ba itatanong kung bakit gustong-gusto kong makuha si Amor sa inyo? Bakit parang buwang ako na gagawin ng lahat, mapa sa akin lamang siya? What? Dahil sa nanay niyang may malaking pagkakautang sa pamilya ko. Tama ka sa narinig mo, Attorney Montenegro. Dahil sa utang ng nanay ni Amor, ako ang madalas sumasalo ng mga galit ng nanay ko. Di naman talaga namatay ang ina ko sa sakit. Nagkatinginan ng lahat dahil sa mga nalaman nila kay Joseph. Shit! Angin ni Lucas.
Hindi pa dyan nagtatapos ang lahat, kaya kung ako sa inyo, isuko na ninyo si Amor sa akin. Napakuyom ng kamao si Lucas dahil sa galit. Listen to me, you shit. Dadaan ka muna sa mga kamay ko bago mo makuha si Amor. And I'm not going to let you go through the crazy things you've done. Bigla-bigla na lamang sumigaw si Joseph sa kabilang linya na animo nababaliw o nagwawala sa hindi alam na kadahilanan. Naputol din ang linya pagkatapos. Napayakap si Lucas kay Amor dahil nakitaan niya ulit sa mukha ang dalagang takot. He is a crazy mad dog. Aniya at naupo ang mga ito sa sofa. Maya-maya, dumating si Mario. Dala ang mga maletang pinahold sa airport bago nakuha to ni Mario. Nalocate mo ba? Salita ni Lucas. Yes, sir. Ito ang lugar ng Alvarez na yon. Inabot ni Mario ang maliit na papel, tsaka tiningnan yon ng binata. Maya-maya, tinikop niya yon at ibinulsa. Lucas, hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Delikado. Wika ni Amor. Lucas, anak, pakiusap magpahinga muna kayo at huwag gagawa ng kilos na walang kasiguraduhan. Mas maigi pa ako ipapaabay na lang muna sa mga pulisya yan. Natatakot na ako sa mangyayari. Wika ng inang si Celeste. Maya-maya pa, tumayo si Amor sa harapan ng lahat. Amor, saan ni Lucas? Ngumiti ang dalaga at tumango. Simula nang dumating ako sa pamilyang to, puro na lamang problema ang binigay ko. Patawad po sa lahat ng naperwisyo ko. Ako lang naman ang kailangan ni Joseph kaya naisipan kong, Amor, no! Angel ni Lucas. Nagsimulang maluha ang dalaga. Patawad po. Napatay yung lahat nang bigla na lang lumuhod si Amor, yumukod na animo hahalik sa sahig. Mabilis lumapit si Lucas sa kanya at inalalayan na tumayo ang dalaga. Subalit hindi nagpatinag si Amor. Lucas, please, let me do this once and for all. Amor, don't do this to us. Simula nang mapunta ako sa pamilyang to, wala na ako ibang nagawa kundi ang bigyan kayo ng problema. Patawad po, patawad. Nang dahil sa akin pati ang pamilyang to nadadamay. Nagsimula nang humikbi si Amor. Hindi pa rin umaalis sa posisyon nito dahil maging ang sarili hindi niya kayang patawarin. Niyakap ni Lucas si Amor sa ganong posisyon. Maingat na inalalayan ni Lucas si Amor na tumayo. Wala kang kasalanan at higit sa lahat, hindi ka naging perwisyo sa amin. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari ngayon. Huwag kang panghihinaan ng loob. Nandito ko. Nandito kami para tulungan ka. Amor, iha, mahal ka namin. Yan lamang ang lagi mong tatandaan. Saad naman ng ina na si Celeste. Pinunasan ni Lucas ang mga luha ng dalaga sa pisngi. Giniyang dalaga pabalik sa kanyang kwarto at tinayaan na magpahinga. Rest for now, wika ng binata, tsaka hinalikan ito sa noo. Nang akma na tong tatalikod, hinawakan ni Amor ang pulsuhan ni Lucas. Napalingon ang binata at naupo ulit sa kama. Huwag kang umalis. Nagsusumamo na sa amin ito. I won't. I'll stay by your side. Tsaka nahiga si Lucas sa tabi ng dalaga. Niyakap niya ito, kinabig ang likod. No matter what happens, I will never leave your side. I will protect you. Sumiksik si Amor sa katawan ni Lucas at sinubukan na makatulog. Makalipas sa isang oras, nagising si Lucas. Maingat na umalis sa tabi ng dalaga. Lumabas ito ng kwarto pagkatapos patay ng ilaw. Anong gagawin mo, Lucas? Salita ng ama. Umiling ang binata. For now, nothing. But tomorrow, I will make sure he pays big time for what he did to Amor. I will send him to where he belongs. Tiimbagang nawika ni Lucas sabay tingin sa litratong iniabot ni Mario sa kanya kamakailan lang. Tita? Tita Celeste? Kumaripas ang takbo pababa ng hagdan si Amor kahit wala pa itong sapin sa paa. Ang kadahilanan pagising niya, wala na si Lucas sa tabi nito. Nasa kusina ang ginang nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Nang marinig niya ang boses ni Amor na hinahanap siya. Nang mapatugon si Amor sa kusina, kagad din itong tinanong ang ginang. Si Lucas po? Umalis kasama si Mario. May pinuntahan saglit. Ha? Saan po? Napangiti ang ginang dahil nakikita niya sa mukha ng dalaga ang labis-labis na pag-aalala nito sa kanyang panganay na anak. Kinuha ng ginang ang kamay ng dalaga at inalalayan na maupo sa tabi nito.
He's not going somewhere. He promised me. Ganun po ba? Baka po kasi, are you sure that this is all you want? Bumaling si Amor sa pintuan nang marinig ang malakas na tawa ni Tyron habang kausap si Lucas. Nandiyan na sila, wika ng ginang saka tumayo. Nilapitan ng dalawang anak, tsaka pumagit na siya roon. Maya-maya pa tumuon ang mga tingin ni Lucas kay Amor nang makita ang dalaga na nakatayo. Kanina pa yan naghahanap sa'yo, wika ng ginang. Sinabayan ng dalawang anak papunta kay Amor. Why? Saad ni Lucas. Akala mo umalis ako? Napatungo ang dalaga. Pinatang ni Lucas ang braso nito sa balikat ni Amor at kiniya kung saan naroon ang ama. Nakasunod din si Tyron ang ina na si Celeste. We're having our family breakfast. What do you want to eat for breakfast? Kahit ano. Teka, tsinelas ko. Dumulog ang dalawa sa shoe rack at kumuha ng sandal doon para suotin ng dalaga. Di naman maiwasan ni Amor na titigan ng matagal si Lucas. How long will you stare at me? Mahinang tinapik ni Amor ito sa braso. Napangiti ang binata at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa pasyo. Evo, wala ka bang appointment today? Evo, really? I am your husband for your information, Era Celeste. Dumulog ang ginang sa likuran ng asawa at niyakap ito. You know how much I love you, hon? Naglalambing na wika ng Gina sa harapan mismo ng anak. Maupo ka, saad ni Lucas kay Amor. Masyadong kalmado ang pamilya Montenegro. Samantala, si Amor, hindi na mapakali dahil sa mga nangyayari sa buhay nito. Amor, alam namin kung anong tumatakbo sa isipan mo ngayon, iha. Huwag mong masyadong isipin ng mga ganyang bagay, ha? Mamayang hapon aalis tayo. Pupunta tayo ng Antipolo sa rest house. Doon wala kang ibang iisipin kundi kumain at matulog. Tipid nang umiti si Amor at maya-maya nagsalita ito. Pwede po ba? Dito na lang tayo? Why? Takang tanong ni Tyron. Ano kasi, okay, we are not going anywhere. Singit ni Lucas at saka isa-isa na tiningnan ang pamilya. Sunod-sunod tumango ang mga ito dahil nakuha kagad nila ang ibig na ipahiwatig ni Lucas. Trauma, yon ang nasa isipan ni Lucas. Sa tuwing lalabas ang mga ito o may lakad, nagkakaroon ng aksidente, kaya naisip ni Lucas na natatakot si Amor lumabas na ng bahay. Natapos ang almusal, nagpaalam si Amor na papasok ng kwarto nito. Di na siya nagpasama kay Lucas dahil ayaw niyang disturbohin ng magpamilya. Sumampa si Amor sa kanyang kama, nakatitig sa puting kisame at malalim na nag-iisip. Maya-maya bumangon to at tinitigan ang social media ni Joseph. Naka-unlock na pala at in-unfollow siya ng binata. Ang hangal, angil ni Amor at bumalik na higa na sa kama. May malaking utang si Nanay Elena sa mga magulang nito. Paano nangyari yun? Walang ideyang dalaga dahil hindi sapat ang kaalaman na nasagap ito kay Joseph. Matamlay na bumangon si Amor nang may kumatok ng pintuan nito sa labas. Hinayaan niyang pumasok kung sino man iyon, si Lucas. Ngumiti si Amor na makalapit ang binata sa kanya. Tumabi ito sa dalaga. You okay? Tumango si Amor. Ayos lang naman, bakit? Nothing. Anito at saka niyakap ang dalaga. Natatakot ka ba? Tsaka sumeryoso si Lucas. Yung totoo? Oo, natatakot ako. Natatakot ako para sa aking sarili at natatakot ako para sa iyo at sa pamilya mo. Nadadamay sila sa kinasasangkutan kong problema. Ikaw, nadadamay ka na dapat sana tahimik at payapa kang namumuhay mayaman. Ngunit nang dahil sa akin, naging maingay ang buhay mo. Ngayon, Lucas, patawad? Amor, stop saying sorry and stop blaming yourself. May rason ang lahat kung bakit nangyayari sa atin to ngayon. Believe me, no one is blaming you here. Paano ba naman kasi? Hindi na natapos ang sasabihin ni Amor hanggang sa kumalma si Amor. Dahil ginawaran siya ng halik ni Lucas sa labi at ang isang beses na sundan pa ng marami, mahigpit na yakap at kasunod doon kumalma si Amor.